Isang malungkot na balita po. 11 katao pong nasawi habang isang sugatan matapos masunog ang isa pong building dyan sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Alam niyo po, ayon sa mga otoridad, posibleng natutulog ang mga biktima kaya po hindi nagawang makalabas dun sa kanilang tinutuluyan. Suffocation, Ali, ang pinaniniwalaang sanhi ng kanilang pagkamatay na karamihan po ay mga babaeng border sa mezzanine at sa ikalawang palapag na naturang gusali. Kunin natin ang live report ni Moira Encina Cruz. Moira. Alex, Ali, umabot lamang sa ikalawang alarma ang sunog kanina nga alas 7 ng umaga sa isang commercial residential building sa Binondo, Maynila. Pero 11 ang namatay sa nasabing sunog matapos na hindi na nga makalabas sa tinutuluyang boarding house. 11 tao ang kumpirmadong nasawi matapos na matrap sa sunog na sumiklab kaninang alas 7 ng umaga sa commercial residential building na ito sa Carvajal Street, Barangay 289 sa Binondo, Maynila. Ayon kay Senior Inspector Michael Ignacio, Chief Operations ng Bureau of Fire Protection Manila, nakita ang mga bangkay na karamihan ay mga babaeng border sa mezzanine at sa ikalawang palapag na establishmento. 6 sa mga border ay nasa mezzanine, habang ibang biktima ay nasa second floor. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Makina po apoy, nasuffocate na sila. Kaya wala po tayo nakita sa CR, wala tayo nakita sa pinto, kundi nandun lang po sila sa higaan po nila. Posibleng tulog paan niya ang mga biktima kaya hindi na nagawang makatakas. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng mga biktima. Unang po, nasuffocate muna. Suffocate mo. And then, pagka po kasi suffocate tayo, hindi na po natin alam ating gagawin. So, hindi na po, feeling ko, hindi na po sila talaga nakalabas. May itsura, sir, magkakatabi? Magkakatabi po. Bukod sa 11 patay, ay may isang injured na nahirapang huminga. Ayon naman kay Barangay Kagawad Nelson T., kabilang sa mga pumanaw ay mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ang iba ay mga kawani ng mga establishmento sa Binondo at ang isa ay ang misis ng may-ari. Kasama po yung asawa nung may-ari na sa loob namatay. At sabi niya, may dalawang border niya, tiga Philippine Coast Guard na kasama sa loob. Tapos may dalawa daw tiga Shoppers Mart yan sa may Ungpin. Saka isa daw sa tiga Ingbitin, Hopia, na mga border niya. Isa sa mga naabutan namin na naghihintay sa labas ng nasunog na gusali ay si Judy Ann, na hinahanap ang dalawang kaibigan at katrabaho na hindi pumasok at hindi na makontak ng buong araw. Hindi po sila nagpasok at 13 hours na bago sila kung hindi nag-online nila nag-upload para ma-sure. Kasi sabi din po nila na wala daw po talaga nakakasasa. Iniimbestigahan pa ng BFP kung may permit ang boarding house at ang posibleng pananagutan ng may-ari. Aminado ang opisyal na masikip ang lugar at gawa sa light materials ang gusali. Pinagsiksikan sila sa maliit na kwarto na not sufficient na para, siguro, for sleeping accommodation lang talaga. Sa ngayon, inimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Sinabi naman ni Kagawad T na sumabog ang LPG tank sa karenderya sa ilalim ng gusali na pinagmulan ng sunog. Idineklarang fire out ang sunog 10:03 ng umaga. Sa pagitan ng 12:30 ng tanghali hanggang pasado 1:00 ng hapon, nailabas ang mga bangkay na isinakay sa 3 sasakyan ng punerarya at isang ambulansya. Dinala ang mga bangkay sa punerarya sa Santa Cruz, Maynila, kung saan naghihintay na ang ilang kamag-anak at katrabaho ng mga biktima na nagulat at naghinagpis sa pangyayari. Alex, kabuang 4 na lalaki at 7 ang babaeng biktima ang dinala dito sa punerarya sa Santa Cruz, Maynila. Batay ito sa mga tauhan ng funeral homes na nakausap natin. Sa ngayon ay nandito na rin sa may labas ng tanggapan ng funeral homes ang ilan sa mga pamilya at kasamahan sa trabaho ng mga biktima sa sunog na nangyari nga kanina sa Binondo sa Maynila. Kanina ay may nakita rin tayo mga tauhan ng Soko na nagtungo dito sa punerarya. Sa pagtaya naman ng Bureau of Fire Protection, nasa 100,000 piso ang pinsala sa nangyaring sunog kanina. Alex? Okay, Moira, yung bang may-ari ng naturang gusali ay lumutang na at ano ang kanyang naging pahayag ukol dito?
Kanina, nung nagtay sa area sa Binondo, Maynila, wala doon tayong nakapanayam na may-ari ng mismong commercial residential building. 4 na story yon na may mezzanine. Wala tayong nakausap na may-ari. May binanggit lamang yung BFP na may-ari ng building, pero hindi natin sila nakita kanina doon sa area. Kanina nagtanong kami doon sa ilan sa mga kamag-anak kung meron na bang nakipag-ugnayan sa kanila na may-ari ng building, pero sabi nila wala pa sila nakakausap. Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Encina Cruz. Mata natin dyan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.